Magandang sunset po sa ating lahat, mga co-learners na mag-aaral. Andito po tayo ulit sa ating talakayan. At sa ngayon po, medyo nakikiisa ang panahon rin dito. Although, andyan pa rin yung mga naglalaglagang mga pollen sa labas. Kaya mahirap pa rin mag-walking dyan sa ating kapaligiran. Na? Or else you have to wear your mask. Kaya nga lang, sobrang lamig talaga. Na? Sa isang bahagi ng Japan, -2 degrees na Celsius. Kaya hindi na kaya ng isang kumot. Dalawang kumot na ang kailangan. Sometimes hindi pa rin kaya ng dalawang kumot. Kailangan pa rin mag-jacket ka na rin. Tulad sa akin kagabi. Anyway, malapit-lapit na rin ang undas. At sinasara ang mga sementeryo pagdating ng kailan ba yun? 29 hanggang November 2. Kaya karamihan sa ating mga kapatid mga naiwanan ng ating mga minamahal sa buhay at kailangan na rin nilang pagbigyan ang pagdalaw sa mga puntod, pagpunta sa mga puntod, pagdalaw sa mga ating mga minamahal na sumakabilang buhay na. So let's take a break on this dahilan sa ito na rin ang kumbaga okasyon sa linggong ito. Okay, share ko lamang sa inyo kung paano nga ba talaga ang nagiging tradisyon o kultura sa ating mga Pilipino, sa mga Hapon, kung paano itong mga pagburol at kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito. Sa tradisyon naman sa Pilipinas, andun yung andun kung medyo naghihingalo pa, umihinga pa, tinatawag-tawag na yung mga pari o pastor para bigyan ng huling pagbabasbas habang buhay pa yung isang mamamatay pa lang. Pero ganun pa rin, pag pumanaw na, talagang ibuburol na, andun ba sa, anong tawag doon? Sa parte na paglalagyan ng mga patay. Bago sila, bigyan ng, anong tawag ba doon? Iimbalsa na mahin, sa loob ng kwarto ng hospital na andun na yung embalming. Mahal po ngayon ang kabaong kapag package na yan, kasama na yung burol, kasama na yung sabihin nating mga bulaklak ba or room kung saan ilalagay, kung gusto nyo bang sa bahay o sa kapilya, kung saan man, andun makipag-deal ka na dyan. Sometimes abutin pa yan ng 75,000 pesos. Kung kilala nyo sila, baka pagbigyan ka ng 50,000 pesos. Depende na rin sa anong uri ng kabaong ang gagamitin mo. Sa mga poor naman tulad ko, kahit na lang simpleng kahoy, simpleng plywood ba, na pwedeng i-DIY na lang, do it yourself na mga kabaong. Meron akong isang kaibigan ba na engineer yun pero yun nga lang, dahil nga sa mabisyo siya, sinasabihan na rin namin siya, "Hoy, dahan-dahanin mo yung paglalaklak mo dyan. Sobra ka naman." Pero mabait siyang tao. Yun nga lamang, after the day, talagang naghahanap na siya ng
2x2, no? 2x2 na gin, ganyan. Yun na ang kanyang kape. And he feels good kapag nakakainom din siya. Kahit wala siyang kasama, yun na lang na kanya. And he can talk well, na? Pag may kunting shot siyang ganyan. Kaya lamang, pinagsabihan na namin siya, "Hoy, wala ditong pamilya mo, wala dito yung asawa mo, wala dito ang mga anak mo. Kung mamamatay ka, kami pa ang gagastos para sa'yo." Ha? Biro-biruan, pero talagang binibigyan na namin siya ng idea. No? Bigyan rin niya kami ng ay wag na kayo mag-aalala. Kahit na mga babasurahing banig na lang, no? Itali nyo na lang, no? Isakay nyo sa bangka, ihulog nyo doon sa malayo-layo sa karagatan. Tapos na. Tinatawanan lang kami, pero kami na rin binibiro-biro na lang kami. Uy, hindi na uso ngayon ang banig. Maghahanap ka pa ng banig kung saan-saan. Kaya sa tawanan na lang namin yung mga ganun. Pero yun nga, ang mahal-mahal ng kabaong ngayon, kung i-package mo, 70, sometimes sa uri ng kabaong, 100,000, 120,000 pesos. Now, bago yan ilibing, aantayin muna yung mga kamag-anak. Sometimes kung andun sa abroad yung mga kamag-anak, of course, kailangan mga legal passport, visa, ganyan para makauwi. And beforehand, bago siya makauwi, yun na. Kailangan antayin yung mga relatives before na dalhin na sa sementeryo. And also, religiously, meron ng padasal. Sa unang gabi, na pangalawang gabi, gabi-gabi yan until the 9th day. And they have to give prayers religiously doon sa namatay. A group of religious leaders, pero actually mga wangtigo na ba? Yung mga tiguang, mga matatanda na ang pumupunta at nakikisama dun sa mga dasal-dasalan na yan. Excuse me. And kahit na mga naka-ordinaryong suot lang, sometimes naka-sando lang or naka-shorts lang, they are welcome. And then yung mga pamilya naman, they just open their doors, meron silang mga monoblock chairs, doon na rin may mga lamesa, kala mo magsiserve ng kape, dahil nga sa may padasal paggabi. Okay, usually kape. Pero aside from kape, andun na yung mga loko-lokong nagbabaraha, nagsusugal na rin hanggang sa matapos ang gabi, madaling araw na, ginawa ng sugalan. Yung harap ng bahay, likod ng bahay, nang namatay. Wala namang batas na talagang kukontra doon. Noon before ng pandemic. Kaya, since nakikiramay sila, andun yung kape. Pero while waiting kunwari sila doon ng nakikilamay, andun. Meron na silang baraha. Patago-tago lang yung pustahan nila doon. In fact, may nahuli rin dyan Sinasadyang talagang patagalin yung pagpapaburol ng patay para lamang tuloy-tuloy yung kanilang pagsusugal. And hindi na naging magandang tradisyon doon. Now, in one aspect din, meron yung mga offering of flowers doon sa burol, and sometimes yung mga politicians magpapakita rin yan, lalong-lalo na ngayong mga bandang eleksyon
Of course, during those times na wala pang pandemic, ano. Pero sa ngayon, they still can do it. Naka-mask, na naka-face shields, nagpapakita sila na nakikiramay din daw sila, na nakikibahagi sila, nakikipagdalamhati sila sa mga namatayan. Pero the truth is, they just give their visibility doon sa mga tao na kunwari nakikidalamhati rin sila. But in front of the people, they're showing their visibility. That's very practical. But that's of dual purpose sa mga politicians na yan. Well, traditionally, meron ding mga suot man, tapos naglalagay sila ng ribbon na itim. Kung wala silang damit na itim, talagang ano na lang, yung ribbon na lang, no? Hindi yung tulad ng yellow ribbon, pero black ribbon lang nilalagay nila, no? Pero kadalasan naman sa mga may kaya, itim lahat, no? Mula sa t-shirts at saka pantalon, ganon. Meron ding parte sa sa Pangasinan na kapag namatayan, meron silang headband dito na puti. Yung mga pamilya, yung kapamilya nung namatay, dito nila headband yun sa kanila. Yun ang isa ring tradisyon sa kanila, no? Lalong-lalo na dun sa Binalon na nung namatay yung tatay-tatayan ko doon, si Lakay Sianong, doon mga Bayuga families, no? And again, shout out sa mga Bayuga, na I really miss you, I really love you, no? Thank you sa mga serbisyo nyo at sa accommodation na binigay ninyo sa akin noon. Now, going back, meron na yung mga rin sa iba na pagpapamisa before the burol, no? Or a night before the burol, no? Or evening last night daw ng burol. Andun may kunting programa, kung mga sa Bisaya pa, mga gagmayng katilingban, Kristuhanong, ang gagmayng Kristuhanong katilingban, mga yanan. Andun yung mga pastor or lay missionaries naglilid ng pagdadalangin. Yung iba naman, they have the so-called send-off ceremony, na they believe na death is not just a time of mga sadness, but it should be the time to honor the person, the legacy of the person, na sumakabilang buhay na. Kaya andun yung mga testimonies, pagbibigay ng mga kalokohan or mga magandang experiences nila with the person. Yun nga rin lang, nang nabanggit ko kanina na isang kaibigan kong engineer na namatay na talagang lasinggo. Sabi ko na lang, tingnan mo rito kapatid, sabi ko, wala kaming banig. Ang mahal-mahal ng kabaong mo, lintik ka, kami pang binigyan mo ng problema dito sa burol mo. Pero of course, in a joke way, no? Shout out sa'yo, engineer. And of course, we love you, we miss you a lot. No? Ganon, and then sa libing na mismo, andun na, dadalhin na yan ng andun yung mga slow funeral car, tapos makikimarcha na yung mga kaibigan, relatives, ganyan. And then sa burol, kung medyo maganda rin ang status nung may programa rin doon, na it's time for the family to make a final look, na bubuksan yung kabaong, okay, ang kaasawa, ang mga anak, kapatid, titingin sila sa kabaong, final look nila doon sa dead body. And then they also give flowers, offer flowers. Ang iba naman may mga pabaon-pabaon, yung mga paborito niyang damit ba, paborito niyang kutsara ba or tasa ba, mga ganon, pangkapi niya.
or anything na pwedeng Bible ba or whatever, pabaon ang tawag nila doon. And then they close it, and then that's dasal, and then sometimes one member of the family representative can speak na magsasalita siya, pasalamat siya, and then yung goodbye niya sa kanilang namatay na minahal sa buhay, ganun. And then to lower the kabaong, andun yung paghuhulog-hulog ng isang lupa, isang kamot ng lupa, ihulog-hulog doon. Ang iba naman, hulog-hulugan ng mga roses, ng mga flowers doon, hanggang babay, taga punerarya, taga sementeryo, talagang iano na nila yung lupa, lilibing na talaga, and then i-close na nila yon habang na kumbaga officially tapos na. And then uwi na yung mga tao doon. After naman nakauwi na yung mga tao, yung mga taga-sementeryo naman ang ituloy-tuloy nilang takpan na talaga ng lupa yung libing, yung sa libingan. But others, instead na going home, balik yan sila sa bahay ng mga namatayan. Dahil andun din ang huling kainan, reception, pasalamat din ng mga pamilya sa mga nakikilibing, nakikiramay. So, ang mahal-mahal pag ikaw ang namatayan. Every night, 7 nights, mayroong mga kape, sometimes kailangan mong ng sandwich, etc. Matapos ang libing, andun, napapakainin mo pa yung mga kaibigan, mga kapitbahay, etc. Yung mga flowers na so, more or less, mga 150,000, 200,000 pesos ang gastos mo dyan. Sa mga medyo mahihirap, ayun, siguro mga 50 to 75,000 pesos. Yun siguro ang gastos. Sometimes ililibing na lang nila after 3 days, pero tuloy-tuloy yun, 9 nights na dasalan. And after 40 days, another dasalan. And things will be done, will be cleared or done after that. So, yun ang mga kultura sa libing. Dito naman sa Japan, iba. Talagang like this, naka-full suit sila, nakagala sila, naka-necktie na puti. Black. Black na. Man and woman, naka-black sila. But it is a law, batas dito sa Japan na kailangang i-cremate, susunugin yung bangkay. And since susunugin rin lang, wala na yung imba-imbalsama. So, parang sa Muslim, within 24 hours, kailangang mailibing na yung bangkay. Pero, 1 or 2 days or 2 nights, after that, kailangan nang ilibing yung bangkay. Pero hindi libing, batas na kailangang sunugin yung bangkay. Cremation. Meron din silang mga parang culture wherein bago yung cremation, bago dadalhin dun sa crematorium, yung lugar na dun susunugin, malayo-layo yun. Andun sila sa parang kapilya rin, or kapilya ng mga Buddhist, mga Shintoism, mga ganun. Then meron silang nakahandang magandang altar. And then, di ko lang kung hindi naman mga idols o mga rocks or images ang doon eh. Parang kahoy parang mga tabernacles na kahoy diyan na. Parang temples ang dating. Tapos andun yung kabaong, and then merong picture, and then seremonyas. Ang seremonya nila dun sa sa father-in-law ko. Alam, may magdadrum, dang,
dang, dang, dang, na yun pala, pumapasok na yung mga mongha, na then mag-uumpisa doon ng dasal. Dang, 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 dang. Tapos doon na nakapasok na entrada ng mga mongha. And then may mga prayers, drum beats, ganyan-ganyan. And then bibigyan ng isa-isa ng parang hindi flowers parang tangkay ng dahon. Tangkay ng dahon isa-isa. And then after some words, hindi ko lang maintindihan yung mga Japanese nila, prayers nila doon. One by one, bibigyan ng tangkay-tangkay. Tapos, iaalay nila doon sa nakaburol. Ialay nila doon. Alay nila doon. Hanggang matapos lahat-lahat. Bago mo ialay, bow down ka, tapos alay, tapos bow down ka na naman, ganun. To cut the story short, kayong mga relatives andun kayo. Pero mga kaibigan mo nakikiramay din, ganun din nakasuot din sila ng lahat-lahat halos unipirmado na formal na formal. Kahit hindi sila imbitado, dahil lang sa kaibigan mo nang namatayan, andun ka. So, andun ka sa medyo tabi-tabi. And then, pag matapos na, parang isasara na nila yung bago nila isara yung room, may isang lalapit-lapit sa mga nasa likuran. Are you a relative? Are you a guest? Or are you part of the family? Ganon. Pag sabihin niyang I'm a friend of the son of the sasabihin niyang it's okay, the ceremony is over, now you can go. Only the family members can stay. Ganon. So lahat ng mga bisita kailangan ng exit na sila. And then yung mga naman, yung mga relatives naman na tapos ng programa, they will go home. Now, bago sila lalabas, sila rin bibigyan din sila ng flowers ng organizer or representatives ng namatayan. Bibigyan sila ng flowers, bouquet, and then a good envelope, then inside there regalo, parang pasasalamat ng namatayan sa inyo. So ganun, ikaw pa ang magbibigay ng bulaklak doon sa nakikiramay. Sa Pilipinas, ikaw ang mag-alay ng flowers. Bouquet of flowers, stand na mga decorated flowers, etc. Pero dito, ikaw bibigyan ng bouquet of flowers, not from doon sa altar. Fresh flowers na galing sa talaga, kabibili. Ikaw ang bibigyan ng ganon. And after that, dadalhin na yung kabaong doon sa sasakyan, dadalhin na doon sa crematorium, sa tuktok ng bundok. So kayo na lang mga family members na iwan doon. And then isasalang na doon sa parang oven na yun na, makina ng crematorium. Parang oven na malaki. Bago yan, your final look, and then nila in a program way, in a ritual way. Then pasok na nila doon. Then until masunog yan mga 2.5 hours. Matapos yan, andun na, tatawagin kayo doon sa kabilang door naman ng parang oven nga, doon na tatawagin kayo, naka-align na kayo doon. Tapos pagbukas ng crematorium, makikita mo abo na, pero andun yung mga buto-buto na talagang makita mo, naka-align talaga na
na yun ang bangkay ng namatay na mahal mo, papa mo ba o mama mo, na andun yung skull, andun yung mga and then andun yung isang parang urn na jar na dandahan ding na iaano ng mga taga-crematorium yung abo, no? Hanggang kukunti na lang ipasa na yung parang pala-palang maliit sa iyo, no? Kung sino yung uuna na ikaw rin ang parang maglilibing doon sa sa lalagyan mo yung asa urn na sa jar na lahat-lahat diyan na kayo-kayo diyan na kung meron pang naiwan iulit ayan na hanggang kukunin na ulit ng taga crematorium, no? Sila na ang lahat-lahat linisan na nila lahat tapos nailagay na sa urn. And then pag lahat-lahat andun na tatakpan nila, na lang ng magandang package, box, and then may parang bandanang package talaga, wrapper, no? Pero made of cloth. Then ibibigay sa inyo. That's the time you will go home with the ashes. You can go home, bring it home, no, yung ash. And then, depende sa anong tradition mo, relihiyon mo, the ashes will stay sa bahay for 50 days. Doon yan, parang gawan mo siya ng altar, na andun yung mga flowers, andun yung mga offering, na mga everyday na bigyan mo siya ng glass of water, na rice or food doon everyday, or fruits. So everyday kang mag-offer diyan. Na kung sa akin makikita mo parang namamaalam ka sa kanya. After 50 days, yun, ililibing mo na yan. No? Doon sa, ang sementeryo nila, rock altars. No? Rock altars na hindi talaga kabaong na kundi parang isang malaking na lang, balikbayan box. Doon mo ilalagay yon sa ilalim, and then sa ibabaw, meron ng mga altar na rocks na parang mahal yun, altar na, pero made of parang temple na bato, no? That's their altar. And ito ngayon ang mga kultura ng mga pagburol, paglibing sa iba-ibang kultura. Ewan ko lang ngayon na this time hindi naman natin kultura na magpapasunog talaga, i-cremate talaga yung namatay. Ngunit dahilan nga sa pandemic ngayon, ayaw ng pamahalaan na magkalat-kalat yung virus, kaya we were advised na pag talagang mamatay na hindi na i-imbalsa mo, kundi i-cremate na agad-agad, ibigay sa namatayan, abo na agad. Yun na lang. Hindi mo na makikita yung namatay. That's because of the pandemic. So kumbaga, yung tradition, medyo naapektuhan din yung tradition. Pero wala naman talaga yung kumbaga na wala namang sa human rights ba or sa batas natin, kasi wala namang batas talaga kung how it should be done. Dito sa Japan meron. Sa mga Muslim naman, through their faith, kailangan within 24 hours mailibing. Ang iba namang religion, sa ibang religion na ayaw nilang ibalsamo, kailangan ding ilibing din. That's it, mga kaibigan, sa ating pag-aano ng undas ngayong linggong ito. Ito lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kultura ng paglibing, and I hope na this will give you also insights sa ating mga iba-ibang kultura. Shout out sa inyo, sa mga namatayan,
Hayaan nyo na po kung na-COVID yung isang ano natin. They will rest in peace sa kabilang mundo. Bye-bye. Bye-bye. See you later.